Nasimula ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. On Parliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda na showing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa People's Senate. Magagalit, kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito, mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring yun. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya, magalit siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero huwag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Well, this is a way of seconding the motion of Senator Zubiri. First of all, the presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Sabi ko, at yun kumbaga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old na presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin, 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa 30. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Diba? And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you I recognize the others in that order. Yes, we take note Madam President, of will you the not objection. hear why I objected? I Yes. need to register the reasons why I objected to the motion. Madam President, I raised my hands immediately after. So I guess, siguro, May I? before hearing the objection of the good gentleman. That is what the from chair Pampanga. will, actually, that is what the presiding officer will actually say. Madam President, nasisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga iprinisit na kanina. Haka-haka lamang po. Akala ko nga po, fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that that video recording be stricken off the records of the Senate. Thank you, Madam President. Hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, Noel, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain
charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President. Thank you, Madam President. Madam President, for the record, never ho namin napag-usapan po ang charter change. CONAS, CONCON, People's Initiative, never po lumabas yung pangalan ng charter change sa aming pag-uusap. Nag-uusap po kami tungkol ho kung paano ho natin maiayos ang mga problema ho ng ating bansa. Higit sa lahat, paano ho mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Aminado ho tayo. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. From 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro, in jest, of course, Mr. President. Oh, Madam President. Yung po yung takbo ng usapan. So, dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ng CONCON, o ito talaga yung ayaw ng eleksyon. Baka malaman po lahat tayo dito, talagang 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na walang eleksyon. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming salamat, Mr. Chairman, Madam President. Thank you, Senator Bam Aquino. We recognize Senator Raffy Tulfo. Tato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected. Motion ni Senador Mig Zubiri na strike ang video po na iyan sa record nitong sesyon. Ulitin ko lang po ang sinabi ko last week sa sarili ko namang privilege speech. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Sanay naman tayo sa pakikipagdebate, pagtanggap ng batikos at pagsagot sa mahihirap na tanong. So, hindi ako sensitibo sa puna. Sanay ako dyan. Pero, Madam President, ang pinakita po na video ay fake news. Hindi ko yan pwedeng hayaan kasama ng ating mga kasama na andyan na lang unchallenged. Delivering a privileged speech is not... Bakit niya ibinababa sa usaping kulang ako kuno ng legal? Background, hello, 1 dekada na akong nagtatrabaho sa Senado. Alam niyo po, nung dekada kayo nagtatrabaho sa Senado, ano ang wala dun sa pagtatrabaho niyo?
Bakit po nagmumukha ngayon, nakikita po natin na yung mga katulad ni Risa Ontiveros, katulad nila Tito Soto, nila Lacson, na akala natin ang gagaling na mga senador. Bakit? Tanong lang bakit po nagmumukha po silang mga walang alam talaga sa batas? Paano nila nailusot sa mahabang panahon na parang ang gagaling nilang mga senador? Alam niyo po kung bakit? Naguutuan lang sila sa Senado. Nagbibigayan lang. Hindi lang sila pinapatulan. Ibig sabihin, may isang dumating na senador, kapapanalo lang 2025, na tinik sa kanilang lalamunan, tinik sa kanilang dibdib lahat. Tama, napakatagal nyo na sa Senado. Bakit ngayon lang kayo nalalantad? Kasi ngayon lang dumating si Marcoleta eh. Magtapatan na po tayo. May mga magagaling pong senador. Nakakampi ninyo yung mga magagaling na senador noon. Hindi kayo pinapatulan. Nakakaporma ba si Tito Soto, sila Lacson noon? O si Lacson nakakaporma kasi Mr. Expose yan eh. Mahilig mag-expose na mag-expose. Pero si Tito Soto, kailan lang ba umepal yan si Tito